Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Iloilo City. 700 pisong halaga ng smuggle na sigarilyo nasamsam sa Davao Oriental. At smuggled na gasolina, kumpiskado ng mga otoridad sa Tawi-Tawi. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Pasig City Police Station ang top 2 most wanted person district level sa kasong 8 counts of rape at sexual assault. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Ito si Renzo. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Pasig City Police Station ang top 2 most wanted person district level sa kasong 8 counts of rape at sexual assault sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 159 Pasig City. Ang akusado ay kinilalang si alias Renz, 28 anyos, residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nang magpositibo ang impormasyon na ang akusado ay nasa kahabaan ng Caroncio Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig City, agad nagsagawa ng manhunt operation ang nasabing himpilan na nagresulta sa agarang pagkaaresto nitong akusado. Matapos ihain kay alias Renz ang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan, ay maayos naman itong sumama sa mga otoridad. Sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng Pasig City Police Station Custodial Facility habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Nasabat ang mahigit 200,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants at binunot at sinunog ng mga otoridad sa Bacon, Benguet. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lizelle Digman. Ng mga otoridad ang tinatayang 240,000 na halaga ng fully grown marijuana plants sa isinagawang marijuana eradication sa Sitio Bao, Cayapa, Bacon, Benguet nito lamang ika-10 ng Marso 2025. Ang matagumpay na operasyon ay kinasaan ng pinagsanib na puwersa sa pangunguna ng 1st Provincial Mobile Force Company kasama ang Bacon Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Division PROCAR, Regional Intelligence Unit 14 at ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana na may tinatayang lawak na 150 square meters at may nakatanim na 1,200 na piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 240,000 pesos standard drug price.
Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng binunot na fully grown marijuana plants ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar habang ang sapat na sampol ay dinala upang isumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Sinisiguro naman ng Benguet PNP na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang kampanya kontra sa iligal na droga, gayon din upang matuldukan ang paglaganap ng pinagbabawal na gamot sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Arestado ng Burgos PNP ang tinaguriang top 3 most wanted person municipal level sa isang operasyon dahil sa kasong panggagahasa na may 6 na bilang sa Burgos, Pangasinan. Ang kabuuan ng detalye mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ang lalaking ito na tinaguriang top 3 most wanted person sa ikinasang manhunt operation ng Burgos Municipal Police Station nito lamang Lunes sa Barangay Pugorak, Burgos, Pangasinan. Kinilala ni Police Captain Bonald Z. Paragas, officer in charge ng naturang istasyon, ang suspect sa pangalang Dennis, 37 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest at haharap sa kasong 6 counts of rape na walang itinagdang piyansa. Matapos mahuli, agad na isinailalim ang suspect sa physical at medical examination sa Dasol Community Hospital bago tuluyang dalhin sa kustodiya ng Burgos MPS para sa tamang disposisyon. Patuloy na paiigtingin ng PNP ang kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Himas rehas ngayon ang nakatalang top 6 provincial most wanted person na may kasong sexual assault sa Cauayan City, Isabela. Ibabalita yan ni Patrolwoman Wendy Rumbawa. Hinilas ang isang lalaking magsasaka na binansagang top 6 provincial level most wanted person sa Cauayan City, Isabela, nito lamang ika-9 ng Marso 2025. Kinilala ang suspect na si alias Cardo, nasa 8 edad at residente rin ng nabanggit na lugar. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong sexual assault na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang matagumpay na pagkaaresto ng suspect ay dahil sa husay na pinagsanib na puwersa ng Cauayan City Component Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Isabela Police Provincial Office, Regional Maritime Unit 2, RIUPIT at 2nd Isabela Provincial Mobile Force Company na nakapaloob sa mandamiento de aresto na inisyu ng isang presiding judge ng RTC 2nd Judicial Region, Branch 40, Cauayan City, Isabela, nito lamang Enero 31, 2025. Samantala, ang pagkahuli ng nasabing wanted sa batas ay isang patunay ng pinaigting na aksyon ng mga kapulisan ng Isabela sa pangunguna ni Police Colonel Lee Allen B. Bauding, Provincial Director. Aniya, patuloy ang pagsusumikap ng mga kapulisan ng Isabela na mahuli at mapanagot ang mga taong may sala sa batas upang magsilbing babala sa mga taong gagawa o nakagawa ng iligal na gawain. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rumbawa. Naging makabuluhan ng pagbisita at pagbibigay pugay ni Police Brigadier General Jean S. Fajardo sa burol ng nasawing pulis sa Bulacan. Patrolwoman Pearl Crystalline Javier sa balita. At nagbigay pugay si Police Brigadier General Jean S. Fajardo, Regional Director ng Police Regional Office 3 sa burol ni na Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz at Police Staff Sergeant Dennis Kudyamat na pawang mga tauhan ng Bukawi Municipal Police Station. Matatandaang nasawi ang 2 pulis matapos magsagawa ng buy-bust operation sa Barangay Tambubong, Bukawi, Bulacan nito lamang ika-8 ng Marso taong kasalukuyan.
Personal na nagpaabot si Police Brigadier General Fajardo kasama si Police Colonel Satur Elejong, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ng pakikiramay sa mga nagdadalamhating pamilya ni na PSSG de la Cruz sa Bukawi at PSSG Kudyamat sa Bulacan, Bulacan. Ginawaran ng Regional Director ang mga ito ng medalya ng kadakilaan bilang pagkilala sa kanilang pambihirang kabayanihan at di matatawarang paglilingkod sa bayan. Lumalabas pong CCTV ngayon na nakadapa na po si Sergeant Kudyamat ay binaril pa po at kinuha din po yung kanyang service firearm. So kinukundi na po natin itong nangyari sa dalawang pulis natin at ang pangako po natin sa kanilang mga mahal sa buhay ay sisiguraduhin po natin na mabibigyan po ng hustisya yung kanilang mga kaanak. Naghandog din ito ng tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya ng dalawang pulis at sinisiguro ng pambansang pulisya na maibibigay ang lahat ng benepisyo sa kanila, lalong-lalo na sa edukasyon ng kanilang mga anak. Bagamat nagluluksa rin, hinimok ni Police Brigadier General Fajardo ang mga naulilang pamilya na manatiling matatag at huwag panghinaan ng loob dahil kasama nila ang PNP sa paghahanap ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Tiniyak din niya na hindi titigil ang kapulisan sa kanilang kampanya upang tugisin at papanagutin ang mga responsable sa naturang insidente. Mula dito sa Bulacan, Bulacan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalina Vier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Timbog ang isang lalaki ng mga otoridad matapos maulihan ng iligal na baril at kasong paglabag sa election gun ban ang kakaharapin ng sospek sa Masbate. Police Corporal Casasos sa report. Ang isang lalaki matapos mahuli may dalang baril sa kasagsagan ng election gun ban na walang maipakitang dokumento na isang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11067. Nahuli ang suspect matapos magsumbong ang isang concerned citizen ukol sa kahina-hinalang lalaki na paggalap-gala sa Barangay Poblacion, Balud, Masbate. Sa insinagawang investigasyon, nakuha mula sa suspect ang caliber 45 pistol M1911 AI Rock Island na may kasamang isang steel magazine. Ang suspect ay nakilalang isang lalaki, 25 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Balud, Masbate. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustodiya ng Balud Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 kaugnay ng COMELEC Resolution No. 11067. Pinaalalahanan ng mga publiko ng kahalagahan ng pagsunod sa mga regulasyon ng COMELEC, lalo na sa panahon ng eleksyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Dr. Charis Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mula sa Visayas. Dahil sa agarang aksyon ng mga kapulisan, mahigit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa ikinasang bypass operation sa Iloilo City. Patrolwoman Charmaine Balunsat sa detalye. Arestado ang 2 personalidad sa isang matagumpay na drug bypass operation ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 4 kasamang RPDU 6 at SWAT ICPO sa Zone 1 Barangay Kumpanya, Molo, Iloilo City. Nito lamang 8 ng Marso taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Ryan Chris Inot, OIC ng Iloilo City Police Station 4, ang mga naarestong sospek ay isang 43 taong gulang na lalaki at 27 taong gulang na babae, mga naitala bilang high-value individual at parehong residente ng nasabing syudad. Nakumpiska sa operasyon ang 31 heat-sealed transparent plastic sachet at 3 knot-tied transparent plastic bag na parehong naglalaman ng pinaghihinalaang shabu
at ilan pang mga non-drug items. Umabot sa timbang na humigit kumulang 150 gramo at may estimated standard drug price na nagkakahalaga ng 1,020,000 pesos ang nakumpiskang iligal na droga. Kasalukuyang nakakulong ang mga arestado sa himpilan ng Iloilo City Police Station 4 para sa tamang disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay na ito ng mga kapulisan ay resulta ng mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga tungo sa mas ligtas at mapayapang komunidad para sa lahat. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Timbog naman ng mga otoridad ang isang lalaki na may kasong warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act 7610 sa Daram, Samar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Arestado ang isang lalaki sa sinagawang hot pursuit operation ng Talibon PNP matapos saksakin ng 19 ani sa circus performer sa Purok 1, Barangay Magsaysay, Talibon, Bohol noong 9 ng Marso sa kasalukuyang taon. Kinilala ni Police Major Romald Tupal Basbas, Chief of Police ng Talibon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office ang suspect na si Raul, nasa 8 gulang at biktima na si John Ray, 19 anyos, residente ng Singkang Airport, Bacolod City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bana alas 3:40 ng hapon nang nakatanggap ng tawag ang nasabing tanggapan ukol sa insidenteng pananaksak. Agad na responde ang mga kapulisan upang beripikahin ang insidente at nagsagawa ng hot pursuit operation matapos mapag-alaman ang pagkakakilanlan ng suspect base sa salaysay ng mga testigo. Matagumpay na naresto ang suspect at nasa kustodiya na nasabing tanggapan. Samantalang ang biktima ay kasalukuyang nagpapagaling sa Garcia Memorial Provincial Hospital. Ako mapasalamatan kaayo sa kooperasyon sa komunidad. Ang ilang tabang moong hinungdan nga dali nato nga masulbad ang maong krimen. Ang inyong aktibong partisipasyon nagpakita sa atong panighiusa alang sa kalinaw ug seguridad sa atong pinanggang lungsod. Ako usab naghatag og paghimanno sa tanan nga adunay daotang tuyo sa pagbuhat og krimen. Ang inyong kapulisan diri sa Talibon ilawom sa akong pagdumala, andam og determinado nga panalikdan ang mga talibongnon. Sigurado gyud kamo nga masakpan og mahatagan og tukma nga silot sumala sa balaod. Daghang salamat ug padayon ta sa pagtinabangay alang sa usa nga malinawon ug luwas nga Talibon. Ang Talibon PNP patuloy na nanindigan sa kanilang tungkuling panatilihin ang kapayapaan at katarungan sa kanilang komunidad dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa ating ka-PNN. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Dahil sa walang tigil na operasyon ng pambansang pulisya, mahigit 700,000 pisong halaga ng smuggle na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang border control point sa Banay-Banay, Davao Oriental. Patrolwoman Shaira Rose Aquino sa detalye. Arestado ang isang street-level individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Iligan PNP sa FB Laya Street Park, San Jose, Barangay Mahayahay, Iligan City. Nitong ika-4 ng Marso 2025. Kinilala ni Police Colonel Jerry A. Tambis, City Director ICPO, ang suspect na si Alias Guma, 56 taong gulang na lalaki, single at residente ng Purok San Jose, Barangay Mahayahay, Iligan City. Dakong alas 6:43 ng gabi nang ikasaang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng CDEO ICPO katuwa ang PDEA 10 at mga intel operative ng Iligan City Police Station 4. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 maliliit na heat-sealed na transparent plastic sachet na naglalaman ng puting kristal na substansya na pinaniniwalaang shabu, 2 malalaking heat-sealed na plastic sachet na naglalaman din ng parehong uri ng droga. Ang mga nakumpiskang iligal na droga ay tinatayang may bigat na 5 na gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos.
Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolman K. Francisco, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. At para sa huling balita, mahigit 100,000 pisong halaga ng smuggled gasoline ang nasabat habang arestado naman ang 2 suspect sa Tawi-Tawi. Patrolwoman Maricris Algabre, ibalita mo. Nasamsam ang 130,000 pesos halaga ng smuggled na gasolina habang arestado ang 2 suspect sa isinagawang seaborne patrol operation ng Maritime Law Enforcement Team sa Tugalas, Sitangkay, Tawi-Tawi nito lamang 8 ng Marso taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Rodolfo A. Inoy Jr., Provincial Director ng Tawi-Tawi Police Provincial Office ang mga suspect na sina alias Ronald, 33 anyos at alias Ray, 35 anyos na pawang residente ng naturang lugar. Bandang alas 2:35 ng tanghali ng ikasa ng mga tauhan ng Sitangkay Maritime Law Enforcement Team, Tawi-Tawi Maritime Police Station at Regional Maritime Unit Bar ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at pagkakasamsam ng 2,000 litro na hinihinalang smuggled na gasolina na may tinatayang halaga na 130,000 pesos at pagkakakumpiska ng isang hindi markadong bangkang dimotor na may mga defaced serial number at tinatayang may halagang 200,000 pesos. Ang mga naarestong suspect at nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng naturang istasyon para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon, habang ang kasong paglabag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ay inihahanda na laban sa mga ito. Ang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Maritime Group laban sa smuggling at iba pang iligal na aktibidad upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa ating bansa. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN Correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Romel Francisco D. Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Joshua Jimenez, maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ano ako sa dulo? Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.